Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan in punto alas 6 ng umaga. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Miyerkules. Tayo ho ay adyas sa buwan ng Hunyo 2025. Minsan pang sa inyo ito pa umaga news and public affairs program. Straight to the point. Straight to the point. Hanggang alas 7 ng morning, magkakarinigan ho tayo. Siyempre, tulad ho ng dati, pag-uusapan natin mga napapanahong usapin, balita, mga kagirapan na dapat ninyong malaman. Straight to the Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Umaasa ho kami, sana ho nasa mabuting kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. straight to the point. Ano po nyo ginagawa mga kasama pinagkakabalan? Welcome! Samahan po ninyo kami. Ating programa, live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Again, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, mga kasama. Sa Facebook, live na rin tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato, mga kasama. Kahit pakilike, pakishare, para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Ating text line 0950-032-7332, 0950-032-7332, mga kasama. Update tayo sa kalagayan po ng panahon sa mga sandaling ito. Nakakaranas tayo ng mga pag-ambon dito po sa Cotabato City. Base po sa forecast ng Pag-asa, mga kasama, apektado po ng umiiral na localized thunderstorm ang malaking bahagi po ng bansa, kabilang tayo rito sa Bangsamoro Region. Dahil rito mga kasama, makakaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Itudulot nga po ng localized thunderstorm. Posible po yung flash flood o kundi man landslide sa mga panahong makakaranas ng malakas na buhos ng ulan. Ang temperatura 27.7 degrees Celsius minimum at aabot ho ng hanggang 32.4 as maximum temperature, mga kasama. Sunrise natin kanina 5:26, lulubog naman 6:25 mamayang gabi. Straight to the point.
Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight. Good morning sa inyong lahat. It's a Wednesday, June 10, 2026. Good morning, Radyo Manebsa. Straight. Good morning, Sir Erwin. Mapiyamapita mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamig na umaga naman ng Wednesday. Straight. To the point. Biglang umambon bago mag-alas 6, Radyo Manebsa. Kaya nga, kanina mga around 5:40. Oo, sabi ng ating mga kabayan, parang kanto. Rainy season na talaga. Papasok na. Pumasok na. Muling nasariwa yung nangyari ng Lunes dahil mag-alas 6, ganito yung situation ng Radyo Manebsa. Kaya nga, pero wag naman sana. Wag naman sana. Wag naman sana. Straight. To the Back to school ha, mga taga Cotabato City, mga estudyante natin. Back to school ho tayo. straight. Makarang ipag-utos na ho ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na tapos na yung ginawang assessment sa mga school buildings Radyo Manebs. Straight. To Sa nakalipas ho na 2 araw the straight. at yung po mga eskwelahan ho natin rito ay ligtas para sa occupancy ng mga mag-aaral, mga teachers at lahat. Straight. Kaya't ipinag-utos na ho nito yung pagbabalik, resumption ng pasok ngayong araw na ito mga kasama. Straight. To the point. Ganun pa man, maging vigilant yung bawat sa Radyo Maneb. Sa mga panahong every now and then, ramdam pa rin natin yung mga aftershock. Straight. To the point. At base nga po sa pinaka-latest na update mga kasama mula ho sa Office of the Civil Defense or OCD, Straight. To the point. yung bilang ng mga nasawi Radyo Manebs mga kasama sa nangyaring lindol sa Mindanao, yung 7.8 na lindol, ano? Hindi lamang kasi yung Sarangani Jensen ho yung nakaramdam o naapektuhan, pero severely hit itong dalawang lugar ito, Radyo Manebs, ha? Straight. Base po sa data ng OCD, nasa 37 na yung bilang ng mga nasawi. Samantalang umabot to sa 488 yung bilang po ng mga injured at 4 yung missing until this time mga kasama. Straight. To the point. No, sa bilang na ito Radyo Maneb, sa bilang na 37, lumalabas 33 sa mga nasawi residente ng Socsagen. Ibig sabihin, mula sa South Cotabato, sa Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos City. Straight. To the point. O yung Cotabato pala ba, part ng Socsagen. South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos mga kasama. Socsagen. Straight. O yung Region 12 mga kasama. Straight. To the point. Ano? Then, base pa rin po sa data ng FIBOX, nakapagtala na ng mahigit 1,000 o almost 1,200 na mga aftershocks. Straight. To the point. Kailan ba yung pinakauli natin naranasan? Kahapon ng hapon? No, kahapon ng hapon, di ba? Kaya't, To the point. yun yung sinasabi. Tama naman din yung advisory ng FIBOX na kung saan araw-araw may nararamdaman nga o may mga aftershock. Oo. May paggalaw pa rin ng lupa. Pero hindi lang natin nararamdaman dahil mahina naman din. Kung ikumpara nung Lunes, ha? Straight. To the point. Then, sa naturang bilang, sa 1,158 na aftershocks, sinasabi, 28 rito yung naramdaman ho ng malakas. Straight. To the point. Mga kasama, base po sa data pa rin na nilabas ho ng FIBOX. Straight. To the point. Straight. To the point. At lumalabas pa rin base po sa nagpapatuloy na search and retrieval o rescue operation Radyo Manebs sa mga lugar na matinding sinalanta ha ng pag-ugaw ng lupa dito po sa bahagi ng Mindanao. Base po sa nilabas na data mga kasama ng atin ho mga otoridad, Straight. To the point. partikular ng OCD mga kasama, Straight. To the point. ay lumalabas na maraming mga areas yung matinding naapektuhan. Habang lumilipas yung araw ay lumabas yung ilang pa mga
pinsalang idinulot mga kasama, yung mga tulay na bumagsak. To the point. Gusto yung effort. To the point. Dahil as of yesterday ata, pinaghahanap pa. Mayroon pang mga pinaghahanap. And then, kumusta na po yung mga unang naiulat na nasawi. And may mga na-hospitalize para Radyo Manay. Maki-update po tayo sa situation. Kumusta na yung mga effort na ginagawa mga kasama. Straight to the point. Nasa linya Radyo Manay, Nasa linya mga kasama ang BC Alcalde ng Buluan sa Maguindanao del Sur, si Kuya King Mangunadato para sa ating update kaugnay nga doon sa nangyaring trahedya itong lindol na kung saan may mga taga-Buluan na umano ay naligo sa isang beach resort dyan o sa nasabing syudad. Maganda morning po Sir VM sa DXMI po, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning. Morning, Vice. Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng tagapakinig ng DXMI. Magandang araw sa ating lahat. Opo. Malungkot yung insidente. Nakita nga namin sa inyo pong official FB account, Sir VM, na ito nga, may mga kababayan nun tayo dyan sa Buluan na kung saan naligo nga doon sa isang beach resort sa Jensan. Maaari bang paki-elaborate po kung ano yung mga impormasyon na inyo pong natanggap kung paano po sila o kung paano po nagkaganito yung asituasyon nila sa isang beach resort, Sir VM Mangunadato? Yes, kuya, no, sa kasamaang paalag, meron tayong isang casualty nung June 8, no, nung nagkaroon ng 7.8 lindol sa bayan ng dito sa General Santos City, Banda. At itong family nito ay galing sa municipality ng Buluan at Mangunadato Municipality. Ang nangyari sa kanila, kuya, is sumundo sila ng OFW na kamag-anak nila galing sa Saudi. At kasi madaling araw yung flight ng kamag-anak nila, nagstay muna sila doon sa Water Grand Resort. At nung umaga ng nung lindol is naligo yung mga bata, no? So may kasama rin daw silang adult, pero nung naliligo yung mga bata, naglalaro yung mga bata doon sa dagat, doon sa baybayin, doon sa part na mababaw, ay yung lindol, gumalaw yung lupa, umatras yung tubig at bumalik daw yung tubig at kinain yung mga bata ng tubig. So hindi na daw sila nasalba ng mga magulang ng mga bata. Opo. Maaari po bang malaman, Sir VM, kung ilang mga bata ba itong binabanggit na natangin na nga nung pagguho ng lupa dito po sa nangyaring lindol? Yes, meron tayong 4, 5, 6 na mga bata na doon sa ating mga So meron tayong 3 survivor, isang namatay, yung si Samina Ali, 14 years old, yung taga-Sarangan na Mangunadato Municipality, at meron pang missing na 2 na taga-Buluan, no? Si Raid Manigid, 9 years old, at si Ersad Kadatuan Mama, 7 years old. At ito pa rin ay pinag-aanap dito sa Water Grand Resort sa bayan ng sa city ng Jetsan. So ito yung kumpirmado 3. 6 yung mga biktima dito, 3 yung na-survive, 3 isa yung nasawi, 2 naman yung pinaghanap ngayon, sir. Yes, yung survivor naman ay si Adli Kadatuan Mama, 15 years old, Al-Gihad Malikol, 11 years old, at Admin Kadatuan Mama, 12 years old. Yan naman yung mga survivor natin. Opo. So, 6 sila lahat, kuya. Opo. Yung mga survivor, Sir VM, paano ba sila nakaligtas dito sa bingid ng kamatayan na kung saan nasagip din sila sa pangyaring ito? Yung mga nakaligtas, kung nakikinig kayo, is 15, 11, 12 years old, malalaki na rin yung nakaligtas. Pero sabi kasi nila, itong hindi nakaligtas, sila yung mas nasa mga lalim na part ng tubig. Naglalaro kasi sila doon sa bandang baybayin ng tubig. Kasi ito maagang maaga, nagpiprepare daw ng pagkain yung mga magulang para after nilang kumain ay umuwi na sila dito sa Buluan. So, yun nga, sabi nga ng resort doon sa yung lifeguard nila, kasi meron daw lifeguard doon na nagbabantay, is trinay nilang takbuhin yung mga bata. Pero sa lakas ho daw ng paggalaw ng tubig, hindi daw talaga nila malapitan yung mga bata. Natutumba natutumba daw sila habang lumalapit doon sa mga bata. So nahirapan talaga sila. Yeah. Vice Mayor, good morning. Itong mga itong mga biktima, magkakamag-anak ito sir, itong 6 na to?
Yes po, magkakamag-anak kasi susunduin nila yung tita nila, no? Actually, yung Ali tsaka mama dito is mga kamag-anak din ho namin na malayo dito sa bayan ng Buluan. Oh, so mga ito from Buluan and yung isa yung Siwing Palad sa tabing bayan po ng Buluan, sir, ang nakatira? Yung isa si Samina Ali, yung namatay, ay taga-bayan ng Mangudadato Municipality. Okay. Actually, boundary siya ng Buluan tsaka yung ng Mangudadato Municipality, yung barangay nila. Oh. So, pinuntahan din namin at binigyan namin ng tulong bago nila nilibing yung bata Opo. noong isang araw po. Opo. Yung dalawang missing, ano pong status ng ginagawang paghahanap, sir? Yung dalawang missing naman ho hanggang ngayon, close coordination ng ating MDRRMO sa Coast Guard at CDRRMO ng City ng General Santos City, pero sa kasamaang palad, kuya, hanggang ngayon hindi pa rin nahahanap yung mga bata. So hopeful pa rin tayo na mahanap nila yung mga bata. At nag-promise naman, no, yung city government, pag mahanap o kung sino man na makakita doon sa mga bata, sa mga missing na mga bata na taga-bayan ng Buluan, ay i-update kami. At nag-iwan din tayo ng mga ating mga tauhan, no, ng mga staff doon sa bayan ng General Santos City, lalo na yung mga taga-MDRRMO natin. Nag-iwan tayo ng mga tao natin doon upang taga-LGU Buluan upang ma-monitor, no, tumulong doon sa search and rescue operation na ginagawa nila para doon sa mga kabataan. Oh, base po dun sa mga video na lumabas, yung pinakapangpang parang bumagsak ata, Vice Mayor, sir, ano? Yes po, nandun kami mismo, pumunta kami noong araw mismo, no, kuya, no. Bago kami pumunta doon, chinek muna namin yung aming bayan kung wala namang casualty, walang nasirang mga gusali, no, kung walang mga distraction dito sa ating lugar. So wala naman. So bago kami dumating ng Gensan, nakipag-coordinate kami kay City Mayor mismo, kay Lorely Pacquiao. So pagdating namin doon sa dagat, kuya, is umatras talaga yung dagat. Makikita mo talaga yung daan ng tubig, umatras konti. At kung saan yung daan din ng tubig na pagbalik ng tubig, makikita mo doon. So tawag nito, ini-explain ng lifeguard kung paano umatras yung tubig at paano sa bumalik na parang nyug daw ng parang puno daw ng nyug ang taas nung tawag ito, nung alon na bumalik sa kanila. So yun daw yung kumain sa mga bata. Nako. Okay. So yung malaki yung tendency na tinangay pagbalik ng alon dahil may mga nagsabi baka kasama sa nabagsakan ng buhangin na Vice Mayor, sir. Yes po, yun daw yung kitang-kita ho daw nila na pati yung mga parents ho nakita nila kung paano tinangay ng tubig yung kanilang mga anak. Nako. So yung mga nasawi naman ay yung survivor, nakauwi na ho ito, sir, nakabalik na sila ng bayan ng Buluan, pati yung pamilya, sir? Yes po kuya, nakauwi na sila at yung si Samina yung namatay, no. Nung araw din lang yun, yung kanyang cadaver ay dinala ni rin ho sa bayan ng Mangudadato Municipality. At linibing din nung araw na yun. Ayun, malinaw po. Ano ngayon yung mga initiative gagawin po ngayon ng Buluan LGU kung dito nga sa mga kababayan po na nandyan din, residente po ng inyong lugar, Sir VM, para ho kahit papano maibsan naman yung kanilang pagdadalamhati dito po sa trahedyang kanilang nasaksiyan sa nangyaring malakas na paglindol? Kasi no, hanggang ngayon ay yung pamilya ng missing ay close monitored pa rin ng ating LGU at binigyan natin ng tulong yung family, no, yung linibing na bata, no, sa mga binigyan ng cash assistance at binigyan ng burial assistance ng LGU Mangudadato at LGU Buluan. At yung sa mga kababayan namin dito sa Buluan is tuloy-tuloy pa rin yung pamimigay ng bigas ng ating LGU Buluan sa pamumuno ni Mayor Ibrahim Jong Mangudadato. Sa lugar niyo, sir, wala namang mga major damages, pinsala na idinulot po yung lindol? Wala naman po, no. Buti na lang ay yung ating mga structural dito, lalo na yung sa ating mga government offices ay wala naman po. Wala naman pong ulat na nangyaring major destruction ng mga buildings dito sa bayan natin, kuya. Opo. Sir VM, sasamantalin lang po namin yung pagkakataon sa kabilang Yes po, banda.
Yung naipost nga ninyo na bawal yung alak dyan po sa inyong bayan. Any update po dito? Parang puspusan po yung paghuli sa mga lasinggero ba to? Tawag na lasinggero po. At nagbebenta ng nakakalasing na inumin, sir. Oo. Tuloy-tuloy pa rin yung ating kahapon. Meron hong nahuli kahapon doon sa Barangay Pupul. 11 a.m. ng umaga. Ba, na ang aga sinalasing. Oo, ang aga-aga. So, yun nga, pinahuli natin. At tuloy-tuloy pa rin yung paghuhuli natin doon sa mga nagbebenta ng alak. So, ito naman ay local government unit ordinance, no? Ordinance na kailangan nilang sundin at hindi dapat salungatin dahil ito ay batas. So, ginawa natin itong batas nito upang hindi lang disiplinahin yung ating mga kababayan, kundi disiplinahin nila yung kanilang mga sarili. Ayun. Dahil alam naman ho natin, dito sa ating mga bayan, lalo na sa Maguindanao, ay pag ito ay yung alak ay nainom, no? Ay minsan yung ugali ng mga taga dito sa amin ay nagbabago at minsan hindi nila nakokontrol yung kanilang mga sarili. Ayun. So dyan no, sa bayan ng Buluan, bawal magbenta ng inumin na nakakalasing, bawal hong uminom na nakakalasing na inumin yung mga residente, sir. Yes po, bawal po. At ito ay may kaukulang fine, no? At pwede kang mahuli at ikulong ng ilang araw kung hindi ka susunod sa aming batas. Yung mga tindahang nagbebenta, ano po magiging sanction, sir? Ang sanction niyan ho, first offense ay magkakaroon sila ng warning, no? Actually, na-warning na sila. Lahat ho ng yung identified namin. So, may pangalawa na ngayon. So, baka may makita kayo doon sa ngayong araw, ipopost namin. Pupuntahan namin ngayong araw kung sino yung ituturo ng yung lasing kahapon. At sigurado magkakaroon sila ng sanksyon na kuya doon sa kanilang pagbebenta ng alak. Yun. So, dapat pag ano yung batas, sundin yung batas. Yes, so pag hindi nila sinunod yung batas ay sila magkakaroon ng problema. Ayun. Opo. Okay. Malinaw po. Wala na po kaming katanungan, Sir VM Mangudato. Baka meron pa kayong panawagan, mensahe po sa lahat. Go ahead po. Ang panawagan ko sa lahat, maging ready tayo, no? Alam naman natin na ito yung lindol, hindi natin alam kung kailan dumarating yung mga sakuna, no? Hindi lang lindol, itong mga ulan, itong El Nino na parating sa atin. Kailangan always tayong handa, always tayong mag-ready ng mga gamit kung ano yung mga kailangan nating ilabas sa bahay. At always na kailangan may matandang tao sa ating bahay na maiwan para sa ating mga anak. At always tayo gumabay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ginagawa natin sa panahong itong mga sakuna. Maraming salamat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat natin. Ayun. VM Mangudato, sir, salamat ng marami sa oras, information. Good morning po sa iyo, sir. Good morning po. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama ang Vice Alcalde ng Buluan sa Maguindanao del Sur, si Kuya King Mangudato. Straight. So, 6 mga bata yung naging biktima dito. Tinangay ho ng malakas na alon, binabanggit kasing taas ng puno ng nyog. Straight. To the point. Straight. Kahit siguro hindi bata yung Radyo Manebs. Talagang Straight. To the point. sa 6 mga kasama, meron 3 mga survivors. Binabanggit ni Vice Mayor yung 3, ito yung nasa edad 12 pataas na. Straight. To the point. And then yung sinawing palad, si Samina Ali, residente ng Mangudato, batang-bata pa ito Radyo Manebs. And then 2 naman yung missing. Straight. To the point. Na residente ng Buluan, ito yung magkakamag-anak na Straight. susundo sana sa kanilang kaanak na OFW. Straight. To the point. Hindi natin, I don't know kung nakauwi ba Radyo Manebs dahil yung araw ng lindol, apektado rin yung kanilang airport. Straight. To the point. Kakalungkot itong pangyaring ito, mga kasama. Straight. Kaya tingat-tingat pa rin na tayo lahat mga kasama. Maging vigilante o tayo sa lahat ng oras. Dapat mabilis sa pagligo yung mga ganyan. Kumari lang sana yung mga bata. Pero tingnan mo na lang yung nangyari. Pag disgrasya talaga. Straight. To the point. Lalo at patuloy pa rin yung babala ng Feebox Radyo Manebs. After itong 7.8, binabagit ang Feebox
binabantayan yung posibleng 8.2 na magnitude na lindol. Wag naman sana. Binabanggit niya, ayon kay Feebox, ayon sa kay Feebox Director Teresito Bacolcol, mga kasama, na merong 6 na mga active trenches ang Philippine Trench, mga kasama. Straight. Kabilang sa mga binabanggit niya yung East Luzon at Southeast Mindanao. Yung East Luzon raw, yung Manila Trench din, Negros Trench, Sulu Trench, at itong Cotabato Trench, mga kasama. Yung nangyari nung Monday, titingnan ng Feebox yung posibilidad kung ito ba yung paggalaw ng Cotabato Trench, mga kasama, ha? Straight to the point. Sa kanyang yung kanyang babala ay kasunod nga po ng lindol nung Lunes. Straight to the point. Ayon sa kanya, generated by Cotabato Trends na nagdurugtong sa ibang mga trends sa Mindanao, mga kasama. At binabagit niya na Straight to the point. yung pag-uga nung Lunes, pinakamalakas na naitala na paglindol sa Pilipinas ngayong taon, mga kasama. Straight to the point. And kanya rin binabanggit na yung pinakamalakas pa rin na lindol na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas, 8.1, na tumama sa Mindanao noong August 17, 1976, mga kasama. Straight to the point. Kaya't patuloy ho tayong mag-ingat, maging vigilante. Kasawa niyan yung mas pagpapalakas ng ating mga panalangin, mga kasama. Straight to the point. Dahil nga po sa mga bagay na hindi natin inaasang nangyayari sa ating kapaligiran. Straight to the point. Oras sa mong kapuluan. 6:35 ng umaga. Straight to the point. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sektor ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaykumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPTP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office.
to serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Last sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Sakit nga likod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit, gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan, 6:39 ng umaga. RMN. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga ho ng Wednesday na pala. JR sa buwan ng June 2026. Grabe ka talaga, June. Straight to the point. Matindi ang breaking mo. Straight to the point. Back to school mga kasama ha. Yung first day of school, parang naging half day of school lang. Suspended agad. So ngayon yung, posible ngayon yung mga activity related sa pagbabalik eskwela. Pero sa mga lugar na matindi yung epekto ng lindol, straight to the point. Malaki yung chance talagang wala radyo manipes, walang pasok. Lalo yung pinsala sa mga istruktura. Straight to the point. Report mo na tayo. Reports mo na mga kasama, pero good morning sa ating mga viewers, si Mohagera Dato na morning. nakikinig din sa ating programa, si Wahida Akan Mamalapat. Napakahina ng signal natin. Dispensa. Siguro dahil ito sa biglang pag-ulan and gawa na rin itong nakalipas na araw. Kaya, yung baka nagtataka kayo, delayed yung ating broadcast sa FB. Mahina, umiikot lang. Sige, ito mga kasama, OCD12 nananawagan sa netizens na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye ng balita, Radyoman Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Huwag magpalaganap ng fake news. Ang panawagan ni Office of Civil Defense o OCD-12 Director Rodrigo Susmeña sa publiko, partikular na sa netizens. Ito ay kasunod ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes, June 8. Ayon kay Susmeña, ang maling impormasyon ay nagdudulot lamang ng takot at pangamba sa mga apektadong residente. Dagdag pa ni Susmeña, mahalaga ang tamang paggamit ng social media sa panahon ng sakuna upang makatulong sa mabilis na paghahatid ng tamang impormasyon at maiwasan ang panik sa mga komunidad. Pananawagan ko rin sa ating mga TikTokers, no? Sa ating social media practitioners. Maraming kumakalat ngayon ng mga social media clips na rene-rewind yung mga nangyayari noong 2019 na mga earthquake, no? Dinirepost nila ngayon. That creates misinformation. That creates panic and that is hurting our information environment. Maraming nako-confuse at sana iwasan natin ito. Let us report responsibly. All together, we hope address all of these challenges now in our front. Una rito, ilang netizens ang nagre-report ng mga lumang video mula sa 2019 earthquakes na muling ibinabahagi online na tila ba mga bagong kuha.
Dahil dito, nagkaroon ng kalituhan at pangamba sa ilang social media users na nag-aaka ng kasalukuyang pangyayari ang mga nasabing footage. Pinayuhan naman ng OCD12 ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita sa internet at tiyaking beripikado ang pinagmulan ng mga video at larawan bago ito ibahagi. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Yun yung malungkot kasi Radyoman Ebs ha. Mga social media for a content lang, kahit ano. Straight to the point. Lalo na ngayon, May content. Straight. sobra na itong social media na ito. Talagang hindi ko alam kung pinapahirapan ba tayo ni Zuckerberg, ang nagmamayari ng Facebook. Yung mga gumagawa ng content, yung Ganon? mga nagpapakilala ng mga vlogger. Straight to the point. Kahit na matagal nang nangyari, 2019 pag, inire-repost, sabihing yan yung nangyari sa lindol nung Lunes. Dapat siguro ito na yung pagtulong-tulungan ng mga mababatas na magkaroon ng batas para ano yung tawag doon? Straight to the point. Ma-centralize, ano yung tawag doon? Synchronize. Yung mga gumagamit ng mga fake accounts, papakalat ng maling impormasyon, pagka maling impormasyon, na-detect agad na ipapasara and then hahanapin kung sino yung nagmamayari. Tsaka pala kasi ni Meta yung kanyang pag-filter, mga fake accounts o mga fake information, agad-agad deleted. Straight to the Diba? point. Para hindi na kumalat yung mga nagpapakalat ng mga maling mga information. Instead na makatulong, Straight. lalo nagpapagulo for the sake of content, mga kasama. Correct. Straight to the point. Sige. Dagdag pambalita mga kasama, NGCP, walang nakikitang banta ng power interruption kasunod ng malakas na alindol. Sa detalye ng balita, Radyoman Juldi Mapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Nakikitang dahilan ng power interruption ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na maaaring ipatupad sa kabila ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Sinabi sa DXMY ni NGCP Government Relation and Regional Affair Lead Specialist Engineer Bernadette Buak na wala namang naitalang major damage sa kanilang mga transmission line, maliban na lamang anya sa mga linya ng ilang kooperatiba na sanhi ng pagkawala ng power supply. Bahagyang nagkaroon lamang mano ng mabilisang power interruption noon sa Tacorong substation ng NGCP. Ngunit nanatiling normal ang takbo ng mga transmission line sa loob at labas ng BARMM. Normal po ang ating Sultan Kudarat substation supplying entire Cotabato City and parts of Maguindanao del Sur, parts of Maguindanao del Norte, and parts of Cotelco P. Palma. So wala po kaming monitor na power interruption sa facilities ng NGCP sa Sultan Kudarat substation. Gayon din po ang ating Kidapawan substation, wala pong apektadong linya o facilities doon. Meron lang pong na-monitor na power interruption sa linya ng Cotelco na nagsusupply naman sa malaking bahagi ng Cotabato Province. Pero na-restore po siya agad at around 8:08 a.m. Apektado po ang ating dalawang substations ng NGCP within Southeastern Mindanao area. May naitala pong power interruption along Tacorong DSA sa Tacorong substation natin. Gayunpaman, apektado dito ang bahagi ng General Santos City na isa sa labis na tinamaan na malakas na pagyanig kung saan ilan sa labis na napinsala ang 138 kV line ng Matanaw-Jensan line ng NGCP. Nagkaroon din ng mga auto trip sa ilang pang bahagi ng South Cotabato at sa kasalukuyan ay patuloy na minomonitor ng tanggapan ang mga bahagi ng linyang apektado ng lindol na nagdulot ng blackout. Nilinaw naman ni Engineer Buak na walang naitalang bumigay sa mga poste ng NGCP at sa loob lang mismo ng General Santos City substation ang nagkaroon ng aberya kung kaya't nawala ang supply ng kuryente. Damage po ang General Santos substation dahil kami po yung pinakamalapit sa epicenter ng 7.8 magnitude na lindol at around 7:37 a.m. Sa initial po na verification, nawala po yung isang 138 kV line. Ito po yung Matanaw-Jensan 138 kV line 2. Auto-trip din po yung dalawang substation equipment sa General Santos substation. Monitor po natin na lahat ng 69 kV feeders ng Socoteco 2 ay wala din po outright the earthquake. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Juldi Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Juldi Mapalaw. Samantala, mga kasama, Straight to the point.
Residente ng Radyaboyan o Presidente ng Radyaboyan Kindat may payag sa mga lider ng Bangsamoro. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tata RMN Report. Nagpahayag ng kanyang saloobin si Dato Ayatollah Abdul Salam, Presidente ng Dato Abajo Radya Kindat Descendants, kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon ng mga leader ng Bangsamoro. Ayon kay Dato Ayatollah, nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan ng ilang mga leader dahil sa mga impluensya ng ilang individual na unti-unting nakasira sa kanilang samahan at ugnayan. Ibinahagi rin niya ang isang personal na karanasan kung saan umano ay hindi na ipaabot sa kanyang dating pinuno ang kahilingan ng kanyang mga magulang na nangangailangan ng tulong medikal dahil sa taong mga nakapaligid dito. Dahil dito lumala ang kalagayan ng kanyang tito hanggang sa ito ay pumanaw. Nanawagan si Dato Ayatollah sa publiko na iwasan ng mga pahayag at hakbang na maaaring magpalala sa sigalot ng mga leader ng Bangsamoro at magdulot ng pagkawatak-watak. Binigyan din niya na ang kasalukuyang sitwasyon ay dapat tugunan alinsunod sa mga aral ng Quran at Hadis upang maibalik at mapanatili ang kapayapaan sa Bangsamoro. Si Dato Ayatollah ay kilala bilang isang mabait na at matulungin na traditional leader at tinaguriang peacemaker dahil sa kanyang pagsusulong ng pagkakaisa, kapayapaan at pagmamahal sa Bangsamoro. Tatabangatan sa kanong kapaisag tano kanong Bangsamoro moral governance. Ba i-remembrance tano sa kanin chairman na so isloganin. Nya Mumbai protection tano kanong langos Lucian Bato. Proteksyonan tano si chairman, proteksyonan tano si ICM, si Sir Sami, proteksyonan tanong si Sir Iqbal, proteksyonan tanong sa Kawagi Bumarakar tao, proteksyonan tanong sa mga minister tanong, sa mga MP tanong. Sa dili manggula, ikagtatabuan sila. Kasamaya, paman sa procurement, naludapan namin, inshallah. Ludapan namin ba sa tanto namin, untayin ipakabinasa ka ng mga leader, kadiran ninan kasasangan, ikinabinasa sa kani Sir Iqbal. Sa kasasang ikinabinasa kani Sir Iqbal, kadikanan niya makagtabang sa kanin, imbibinasay tanong. O kaya niya makagtabang sa kanin, ay itabag ka tanong sa kanin sa benar kagsabag. Ang tinig ni Dato Ayatollah Abdul Salam, Presidente ng Radyaboyan Kindat Descendants. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Armen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro sa balitang yan. Ito muna mga mommies, narito na yung Lampin Pants Diaper, Mega Dry, day or night at kahit tumagal hanggang 12 oras. Hygienic safe at baby skin friendly dahil 100% cotton. Lampin Pants Diaper, mega sulit ang presyo, mega kalidad sa produkto. Available sa lahat ng Mercury Drug Stores at sa mga leading supermarkets and drugstores nationwide. Straight to the point. Magandang umaga sa ating mga viewers. Good morning kay Dato Teng Latip. Good morning, Brother SM, Brother Ebs, Poblacion 1, Cotabato City Farm. Morning. Oy, sa Poblacion 1 may upcoming event tayo dyan comes July Radyo 1 Ebs. Sige, hintay-hintay kayo. Magandang event yan. Si Bay Umukol sa Mitimbang Waya, good morning din ang Barangay Dato Balabaran sa Mother Barangay Tamuntaka. Si Wahida Akan Mamarapat, good morning ng SGA Barm sa May Kadayangan. Si Mohagira Dato, good morning. Mads Amba, good morning. Sumulod Omanya Sinsin, good morning. Binabati niya yung mga Ping Chong Girls. Morning. Si Cynthia Sumunod, Risa, Dalin Marilyn, Vivian, Irene, Jubilin, Mian, Rose Ann, Joy, Joylyn, Linda, Blab, Georgina, Jorlene, Jeril Jane, Hermina, Gemma, Angeline, Lopersita, Praxi, Alexis, Meme, si Angel, Madam Ruby Limyap. Good morning. Good morning. At si Henry Apicho, sabi niya dito, start na po. Ano kayang start? Start na siguro yung klase. Si Abdul Jambar, good morning, Idol Erwin and Sir Ebs, listening and watching from Crossing Manwangan, Barangay Maluaw, Pigkawayan, Sitio Porok, Sabang, Pigkawayan North, Cotabato. Good morning din dyan kay Kuya Nathan Kilaton. Oy, morning. Sa Libungan ay, siya. Pigkawayan ba siya? Pigkawayan ba yun? Oh. Basta importante dyan sa... Basta libungan na. Oh, dyan sa Cotabato. Nasa boundary kasi siya Oo. Yung isang hakbang, Pigkawayan. Pagtawid mo ng isang hakbang, libungan na. Yan yung mga bayan na magkakalapit lang. Sige. Oo. Lipat tayo ng paksa Radyo Manebs. Mayroong malungkot na information. Na sinasabing isang insidente ng pamamaril kung saan sinasabi yung biktima raw po ay isang pulis
Straight to the point. Alamin natin yung mga information dito. May kinalaman sa ulat ito, Radyo Manebs. Straight. Ano nangyari sa bahagi ng Maguindanao del Sur kagabi? Straight to the point. Nasa linya ho natin para sa ating follow-up ngayong morning, mga kasama. Straight to the point. Ang PIO ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office, mga kasama, Radyo Manebs. Straight to the point. Si Police Captain Joseph Tamayo sa ating panayam. Magandang morning po, Sir Captain Tamayo sa DXMY. Once again, kasama si Manager Sir Erwin Kabilbigan at Sabang po. Good morning. Morning po, sir. Sir Ed, Sir Erwin, magandang umaga po at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay at taga-pinig. Opo, malungkot yung nangyari po, Mamaril. Kabaro yata, isang membro ng PNP. Any information po dito na hindi pong natanggap pa, Sir Captain? Yes po, kagabi po ito nangyari, no, bandang 8:10 ng gabi, na habang yung ating pong membro ng kapulisan na naka-assign po dito sa Maydato Saudi MPS na si Sergeant Samsudin Abdullah ay katatapos lamang po ng kanyang duty na 6 to 8 na nag-checkpoint doon sa nasabing bayan. While nung siya ay pauwi, sakay nung kanyang Toyota Avanza, ay suddenly pinaputokan ito ng hindi pa tukoy ng mga suspect at tinarget yung ating pulis na doon habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Luckily, wala naman itong tinamong malalang sugat, kundi mga galos lamang dahil doon sa mga talsik ng bubog ng kanyang bintana ng nabasag na sasakyan. At naitakbo naman ito agad ng ating mga responding police sa Regional Medical Center para gamutin. At ngayon po, stable na po yung kondisyon ng ating kapulisan, ng police. Mm-hmm. Paano ba ito nangyari? Ano ba yung direksyon niya? Papunta ng south ano ito? Pauwi? Pauwi na po siya, Sir Ed, dahil balik na po siya doon sa kanyang bahay sa Dato Saudi rin po. Kaya po doon siya nakawagan ng pagkakataon na barilin ng mga suspect. Mm-hmm. Saan ba nangyari, sir, yung pamamaril na ito? Ito po nangyari po doon po sa along Provincial Road po sa Lower Salvo po, sa barangay Salvo ng Dato Saudi. Mm-hmm. Yung sasakyan na puti, sa kanya ba ito, Sir Captain? Yes po. Kanya po yung Toyota Avanza na yan. Mm-hmm. Sir, yung mga namaril, ano to? Sinundan mo siya? Ano po yung may sinakyan o nakatayo lamang nag-abang sa kanya, Captain, sir? Based po sa initial investigation, galing po sa likuran itong mga suspect at sinundan po yung ating pulis habang nagmamaneho. So, anong vehicle ang sinasakyan po ng mga suspect, Captain, sir? Nakamotor sir, nakamotor. So, riding in tandem? Yes po. Aha. Ano yung anggulo, motibo na sinisilip ngayon ng ating PNP sa insidente, Captain, sir? Sa ngayon po, patuloy pa pong inimbestigan. Tinitigan pa po kung may kinalaman doon sa kanyang trabaho kasi nakita naman natin sa kanyang trabaho 6 to 8 katatapos lang ng kanyang duty. Kaya inimbestigan, baka mamaya may nakatalo siya or meron siyang nahuli na posibleng nagalit sa kanya or baka po meron pa pong ibang dahilan. So patuloy pa po yung investigation about that motive kung bakit ito ginawa sa kanya. Opo. Wala ko siyang sugat mula ko sa tama ng bala ng baril, Captain, sir? Again, sir, again. Wala siyang tama ng bala sa katawan? Yes po, luckily po. Yung tama lang po ng talsik ng mga nabasag na salamin ng kanyang sasakyan ang nakasugat sa kanya. I see. Okay, mga bubog ng salamin ang nakasugat sa kanya. Yes po, tama po kayo. Ano ngayon yung marching order ng ating pong provincial director sa mga kapulisan po natin kasunod po ng insidenteng ito? Of course, yung ating pong provincial director ay agad naman po unang-una nagpababa agad ng mga quick reaction team natin para sa force of operation at binabalaan siyempre yung ating mga kapulisan na palagi mag-ingat dahil part naman ng trabaho natin yan. At the same time, sinabihan din yung ating provincial investigation pati yung ating MPS natutukan maigi yung ganitong sitwasyon kasi hindi lang civilian ngayon ang magiging possible na biktima, pati yung ating kapulisan dahil na rin po bunsod sa ginagampanan nila yung kanilang trabaho. Kaya hindi titigil ang kapulisan para tukuyin kung sino itong mga suspect na ito. Ayun. Isang bagay pa, Captain, sir, labas dito sa nangyari kagabi. Isa po sa mga itinuturong suspect doon sa nanambang sa mga pulis sa bahagi ng Sheriff Aguac, sinasabing nahuli last week sa Jensan. Ito ba'y nasa kustodiya na ng Maguindanao PPO, Captain, sir? Yes po, correct po. Effort po yan ng ating kapulisan ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ng ating buting Provincial Director, Police Colonel Michael Jansi Mangait. Opo, tama po kayo. Nandito na po sa
himpilan ng Maguindanao del Sur yung ating mga suspect. Opo. Kunting background lamang, anong participation nito nasabing individual doon sa nangyaring insidente ng pananambang? Accordingly, sa mga planning at saka doon sa execute, no, nandun talaga siya base doon sa mga tactical interview na ginawa sa kanya. At yun nga, kasama talaga siya doon sa araw no, kung kailan na-ambush yung ating mga kapulisan. I see. Sa ngayon, ilan na po yung nasa kamay ng ating kapulisan sa mga suspects sa nangyaring pananambang, Captain, sir? Sa ngayon po, bali 2 na po yung arrested na nakakulong, samantalang yung isa po na neutralized na during military operation noong sa Hooper po. Okay. So, ilan po yung mga itinuturong suspect talaga rito sa insidente ito, Captain? Yung bilang So, marami pa pong hinahanap na hindi ko na lang po babanggitin para po at least hindi rin po maano yung ating mga operation. Pero yes po, meron pa pong mga ilan na hinahanap sa kanila. Kabilang po ito sa mga sinampahan ng kaso, may mga pangalan na po ito? Yes po, meron po. I see, okay. Yung nasa kamay ng ating kapulisan, pwede bang malaman yung mga pagkakilala po nila, Captain, sir? Alin po, sir? Sorry. Yung dalawang suspect na nasa kamay na po ng ating PNP, sino-sino po ang mga ito? Yun po, yung isa po si alias Brahim at saka po yung isa si alias Nixon. Yung pong nahuli sa Jensen si Nixon. Okay. So, nasa kustodiya na po ito ng ating PNP Maguindanao del Sur? Yes po, tama po kayo. Ayun, malinaw. Sige po, baka meron po kayong panawagan, Sir Captain. Any mga activities po ngayon sa Maguindanao del Sur? Go ahead po. Yes po, unang-una po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga kapatid nating mga media para po ma-update natin yung ating mga kababayan sa mga nangyayari at saka mga accomplishment na ginagawa ng ating Maguindanao del Sur, PPO, sa ilalim ng ating Provincial Director, Police Colonel Michael Jansi Mangahit. At nakikita nyo naman po sa ating mga kababayan ang effort ng inyong kapulisan sa kahabaan ng ating mga kakalsadahan. No? Nakikita natin yung mga MPS natin at yung mga kapulisan natin ay active na, no, na nagbabantay sa inyo 24 hours. So makakaasa po kayo sa patuloy na serbisyo ng ating Maguindanao del Sur PPO para po mabigyan kayo ng maayos na buhay, masarap na tulog at mapayapang komunidad. Ayun. Okay. Maraming salamat, Sir Police Captain Joseph Tamayo sa Oras Impormasyon. Salamat, sir. Good morning po. Good morning po. Good morning. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasamang PIO ng Maguindanao del Sur PPO, si Police Captain Joseph Tamayo. Straight to the point. Yung biktimang pulis na binaril kagabi, Sergeant Samsudin Abdullah. Nasa maayos na kalagayan, mga bubog ng salamin ng sasakyan yung nakasugat sa kanya. Off-duty na pala. Off-duty na pala itong nasabing biktima. Straight. Sige, habol na mga pagbato tayo. Hadja Norsanday, good morning ng Comval. Morning. Anong Comval, sir? Compostela Valley. Ayun natin binabagit kanina. Si June Patches sa Quezon, Imban, salam, taga SK ako, sabi niya, Katuli. Oy, ano pala, Haj Mabrur kay Chairman Samsudin Madin. Kahapon pala dumating. So nakabalik na? Wow. Press na press, galing pa ng Kingdom of ng Saudi Mecca. Arabia. Ang sabi kasi niya kasamang Sir Erwin, dito, may sakit siyang iniinda. Parati siyang nagpapacheck up, pero mahirap tukuyin kung ano yung sakit niya. Okay. So nung nag-Hajj na siya, doon na natukoy na meron pala siyang sakit. Na meron palang nakatago na doon lang natukoy sa pagkagyan. Straight to the point. Kaya kahapon ang saya niya, medyo nagbaback to routine naman siya kasamang Sir Erwin dahil iba yung pakiramdam doon sa Saudi, pakiramdam dito sa atin. Straight to the point. Congratulations din pala Radyo Manabs kahapon yung mga medalista natin sa nakalipas na palarong pambansa. Natanggap na yung kanilang cash incentive. Yung ating silver medalist Hosni Enoch and bronze medalist Al Mashud Inog ng taekwondo kahapon ay tinanggap yung kanilang cash incentive mula sa Cotabato City Schools Division Office. Mismong inabot sa kanila nung ating Schools Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendent, mga kasama. Yung cash incentive. Kahapon rin, binigyan din sila ng pagkilala dyan sa Sangguniang Panlungsod. Congratulations dito sa dalawa nating mga atleta mula sa Cotabato, si Hosni Enoch and Al Mashad Inog. Congratulations.
Paalam na po kami. Wala na. Wala na, sir. Pahabol dyan. Wala na. Okay na. Si Bay Mams, good morning. Morning. Si Dato Uto Ibrahim, Dato Ban, Dato King, si Cuenco, Tingar, Hadja City, Norma, si Abdul Jambar, at ng iba pa, good morning. Good morning. Sa kala po ng mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Castillon sa Digital, Ginoong Ricardo Madamba Jr., kami yung nakasama, Radyoman Ebsabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. Straight to the point.